Attorney, sa nakalipas na 6 na araw po na impeachment trial ng Vice Presidente, may masasabi na ho ba tayong lamang sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng Depensa? Well, hindi mo naman sasabihin lamang because the burden of proof here is on the side of the prosecution. Sila ang may pananagutan na maglabas ng mga ebidensya. So ang tanong diyan siguro is meron na bang sapat na nailabas ang prosecution to prove yung Article 4 of the impeachment. Sa aking tingin ay napakalayo pa nila doon sa mga facts that they wanted to establish because so far dadalawang testigo pa lang after 6 days, dadalawang testigo pa lang na ipresenta nila. And the only thing that they have proven is that supposedly is that the video exists. Meron talagang video interview si Sara Duterte. And alam naman ng buong publiko, napanood naman halos ng lahat ng tao yun, yung video na yun. And even the defense has adapted yung video na yun as their exhibit. So I don't really think there is an issue there, ang punto na dapat nilang patunayan dito ay meron bang kriminal na pananagutan or is this allegation in Article 4 even an impeachable offense? And I honestly think na with those two witnesses, napakalayo pa nila doon sa gusto nilang i-establish. Para sa ang hearing kasi na to sa totoo lang, alam nyo, hindi ito para sa mga senador eh. Because the Senate, I think, already is divided and they have already made up their mind insofar as the outcome of the Senate investigation is concerned. Ang hearing po na ito is more like for the public, to convince the minds of the people that Sara Duterte is guilty of something. And I think in that respect, they have failed miserably yung prosecution to win the hearts of the people and to convince us that indeed yung Article 4 can be a basis for the impeachment of Sara Duterte. Dahil wala po silang enough number, kumbaga attorney, kaya nais nilang siraan na lang si VP Sara Duterte. Ganun ho ba yung ibig po ninyo sabihin? Exactly. From the very beginning, sabi ko, huwag na tayong maglokohan dito, huwag na tayong magpaka-ipokrito tungkol dito. Alam na natin ang outcome ng bilang na yan from the moment that the Senate investigation started. This is divided along the lines of the partisan lines in the Senate. 13 yung para sa administrasyon at 11 yung nandito sa oposisyon. Kaya nga unti-unti nilang binabawasan yung bilang ng mga nandito sa oposisyon. And I really don't think na mayroong aksidente na at the start of the hearing aarestuhin ninyo si Rodante Marcoleta, sasampa ng kaso. This was all political ito mga ito eh. So sa aking pananaw sa kasalukuyan, bago pa mag-umpisa yan, 13-11 na ang botohan. So there is no way that they can impeach Sara Duterte. Kaya yung burden nito nandun sa prosecution to switch the tide, na kailangan magkaroon ng pressure sa publiko na makumbinsin nila ang taong bayan na meron talagang pananagutan si Sara Duterte, hoping that this will influence yung boto ng mga 11 pang senador at umabot sila sa 16 na threshold. Opo. Makukumbinsi ba yung publiko kung itong mga witness na ipresenta po ng prosecution attorney ay wala pong mga personal knowledge at may mga depekto pa yung mga dokumentong pinapakita po nila tulad ng typo at maling petsa. Sa tingin mo ay makukumbinsi ang taong bayan sa kanila? Well, sabi ko kasi, it will take a lot for the prosecution to convince the public. About 32 million Filipinos that have voted for Sara Duterte. And the interesting thing about Sara Duterte supporters, yung mga Duterte supporters, mahirap silang baklasin. Talagang mga solid followers ito ng mga Dutertes, yung 32 million na yan. And maraming kailangan gawin ng prosecution. It will take something extraordinary to convince all these people na si Sara Duterte is guilty of something. And so far, presenting witnesses like this, na wala namang personal na kaalaman, na ang sasabihin lang
sa korte ay interpretasyon nila ng batas ukol dito, yung mga investigasyon na evidently are haphazardly done, na kaya nagkawendang-wendang yung kanilang mga petsa, hindi nagtutugma-tugma eh. It would appear now that even before the investigation was conducted, meron ng conclusion. So parang nagbuo na muna sila ng conclusion, tapos yung investigation pinatugma papunta dito sa conclusion na ito. Yun ang lumalabas ngayon dito sa publiko na ipalabas ng depensa sa pamamagitan ng pagsita ng mga dokumento na ito na ipresenta ng NBI mismo. At ang conclusion pa ng prosecution, attorney, na yung grave threats ay isang may tuturing na betrayal of public trust na saklaw po doon sa impeachable offenses. Masasabi po ninyo. Tama po. Yun yung sinasabi ko na yung pinaupo nilang testigo, ang pilit nilang pinagagawa sa kanya ay i-interpret yung batas. Pero hindi po pwedeng gawin ng testigo yun, na siya ang magsasabi na ito ay a betrayal of public trust and this is an impeachable offense. Dapat ang magdidesisyon yan is the impeachment court. At kung ano man ang sinasabi niya na yan, ay opinion niya na lang yan na hindi dapat na ginagawa sa pag-upo niya bilang testigo. You're not being called there to establish an opinion. You are called there to establish facts. Dapat mga detalye, mga ebidensya. Ang opinion ay hindi po ebidensya. Hindi ka naman tinawag diyan bilang uh, expert witness on legal matters. You're supposed to establish facts na dapat ilalatag dito sa Senado. So malabo itong klase ng presentasyon. Kaya nga sinasabi ko, after 6 days, after 150 million pesos spent dito sa impeachment trial na ito, na nag-exceed na doon sa 125 million na hinahabol nila kunyari kay Sara Duterte, the prosecution has gone nowhere. They wasted our time, they wasted public funds para lang to establish itong bagay na ito. And so far, the only thing they have established, mayroong video. Opo. And we already know that. Opo. Kung sa regular na korte ho ba, attorney, kung itong dalawang testigo na to ipinisinta, tiyak na basura po yung kaso dahil sa mga nakita po natin mga discrepancies sa kanilang mga testimonya. Well, hindi naman ibabasura agad. Of course, nandiyan na yung mga ebidensya nila. But I don't think that their evidence should be given any credibility or weight by the regular courts today. Kasi ebidensya ang pinag-uusapan dyan, ang issue nga, video lang ang pinag-uusapan. Dapat kung yun lang i-establish nila, all they have to do is to establish yung scientific basis para ma-prove nila that the video exists. They could have just stipulated on it kasi inadapt naman ito ng depensa. As a matter of fact, at the start of the hearing, nagkaroon ng diskusyon sila dyan kasi ang gusto ng depensa ipresenta yung maigsing bahagi lang ng video, mga around 2-minute clip na video. Ang depensa naman, ang gusto ipresenta na yung kabuuan ng video kasi sinabi nila, ipapakita nila yung kabuuang video. So, there is no issue insofar as the video is concerned. Ang ginagawa lang ng NBI, kaya portion lang, a clip only of the video ang gusto nilang ipakita, ay nagki-create sila ng sarili nilang naratibo. They are creating their own story using itong video na yung 2-minute clip of the video. At ayaw nilang ipakita yung buong larawan ng video. Ano yung basis ng sinabi ni Sara Duterte, ano yung context. And that is what the defense is trying to do, just to establish the context of what is being stated. So based on the context, kung tinignan mo yung buong konteksto, I don't think magkakaroon talaga ng pananagutan o magkakaroon ng grave threats doon sa sinasabi na yan. Opo. It's so simple. Ganito po kasimple yan. Yung sinasabi na conditional, na naririnig ko na may mga example na ginagamit. Pero to put it more simply, para maintindihan ng taong bayan, halimbawa tayong dalawa, nagkakainitan tayong dalawa, meron tayong away na dalawa. Opo. Sinabi ko sa iyo, sige, subukan mong suntukin ako. Ipapasuntok kita sa tatay ko. Papagulpi kita sa tatay ko.
Meron ba akong pananakot sa'yo doon? May grave threats ako sa'yo doon? Di ba't nakakondisyon yun na ikaw mauuna, suntukin mo muna ako? So, based on that, may condition. There is may condition na dapat maganap muna bago mag-take effect yung aking threat sa iyo na pananakot. So, how can there be threat there? The same Opo. way, ganun din ang nangyari dito sa kay Sara Duterte. Opo. Pero ang sinasabi po ng nasa prosekusyon, ilan pong mga prosecutor at maging yung mga senator judges, sinasabi po nito tulad ni Congressman Joe Chua, Congressman Chua, na ang layunin ng impeachment court ay suriin ang integridad daw, ang karakter at ang fitness sa pwesto ng isang hinalal na opisyal. Dahil hindi ito kriminal na kaso, kung saan nakasalalay po ang kalayaan ng akusado, ang rules of court ay nagsisilbi lamang daw na gabay at hindi dapat gamiting dahilan upang pigilan ang paglalabas ng katotohanan. Attorney, reaksyon po ninyo. Unfortunately for the prosecution, they did not include that as the impeachable offense. Ano, wala yan sa mga artikulo na sinasabi niya, the moral fitness uh, of the vice president. Kaya sinasabi ko, parang ano to yung interpretasyon nila na yan, na biglang naging it's about the moral fitness, overstretch na of the accusation, yung Article 4 na paglabag doon sa pagtitiwala ng publiko. Hindi iyon kasama sa kanilang mga inallege na grounds. Ngayon, idadagdag nila ito na yung moral fitness na daw. Kaya biglang isinasama nila, di ba? Yung kanyang yung bank transactions mula 2007 hanggang 2024, no? A stretch of 17 years. Tapos biglang gusto nila reviewin daw yun kasi iyan nga daw ang dahilan. Kahit na nung 2007 pa daw nangyari yung ibang mga transaksyon na iyon, it also proves daw yung moral competence. The problem there is that's not what the law says. Hindi iyan ang sinasabi ng batas pagdating dito sa impeachment, lalo na sa pagbubukas ng mga transaction records. Of course, dapat ang transaction records na bubuksan mo ay yun laang saklaw ng impeachment. Ano? At ikaw ay mai-impeach lamang bilang vice president. Hindi ka pwedeng impeach for acts committed as a mayor because hindi yun saklaw noong inilatag ninyo na kaso sa vice presidente. Opo. Sa tingin ho ninyo, masyadong technical ang Senate Impeachment Court at kung sakali man, hindi ho ba dapat maging technical dito sa impeachment trial ng Vice Presidente? Alam mo, naalala ko itong si Congressman Joker Arroyo noon during the impeachment hearing ni ERAP, if you Opo. still recall. Naging issue din po ito that other senators who are not lawyers. I think it was Kit Tatad, ano, ang nagsasalita, no. Sinabi niya yan, yung avoid yung mga technical rules and et cetera, et cetera. Ang sabi ni Senator Joker Arroyo, itong avoiding daw of technical rules is usually the excuse of the uninitiated. No, ibig sabihin nun, yung mga hindi abogado, yan ang nagiging excuse na dapat ay hindi tayo masyadong technical. The problem is, the impeachment court is a court. You know, it is governed by rules. Dapat may rules yan. Kaya nga hearing eh. So, hindi mo pwedeng iwasan na sasabihin na technical. Ano? As a matter of fact, kung panoorin nyo yung mga naging impeachment cases noon, yung dalawa, kay Renato Corona at saka kay Erap Estrada, mas, with due respect to all the lawyers now, mas matindi po yung debate noon, ano? Yung usapan noon, the lawyers are really great ano nung panahon na iyon. Sarap panuorin ng pagdedebate ng mga abogado nung kapanahunan na iyon. Ito nga hindi pa ito masyadong technical no? Napakasimple pa lamang ng proseso na ito na dinidinig sa Senate tapos magrereklamo reklamo ka na kaagad about the technical rules. There is nothing special happening in the Senate. Ano? Parang, kumbaga sa
rules and technical procedure, nasa grade 1 ka pa lang nito. Hindi ka pa talaga nag-elevate doon sa time na parang talagang technical na debate na yung pinag-uusapan dito. Napakasimple pa lamang po ng mga argumentong pinag-uusapan nila dito, nagrereklamo na agad sila. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang sinasabi po ng depensa yung huling araw nga, o yung ika-anim na araw ng impeachment trial, bago po nag-adjourn, wag daw habaan yung magiging explanation, yung conclusion. Kapag may motion na isasabihin, dapat doon lang, wag nang dagdagan pa ng kung ano-ano na maaring pong maging conflict o maging conflict po doon sa law and fact ng kasong dinidinig po ng impeachment trial. Ano ho bang reaksyon ninyo doon? Tama po ang depensa doon. Kasi ang ginagawa po ng prosecution, kaya sabi ko, mapapansin niyo ito, dalawa yung team nila. No? Yung, yung private prosecutors appears to deal with the technical matters. Tapos yung mga public prosecutors, yung mga congressman, sila naman doon sa mga manifestations, yung mga drama, ano, para magmukhang political speech yung kanilang ginagawa. Si Luis Toro, nung kasi nagawa siya ng manifestation, ang ginawa niya, ima-manifest lang niya, mag-move lang dapat siya to withdraw all the other witnesses. Ang ginawa niya, pagka-move niya to withdraw the witnesses, ipinaliwanag pa niya. Kasi sa tingin ko, sapat na yung naipresenta namin ng ebidensya. Kasi itong si ganitong testigo, nasabi niya na tayo yung ganito. So, aside from moving, nagpuput on record na siya at ipinaririnig na sa publiko, kaya nila ito wini-withdraw kasi sa tingin namin sapat na yung ebidensya namin na ito na yung nagawa namin na hindi dapat niya ginagawa. Dapat ang gumagawa niya, ang gagawa ng conclusion na yon is the Senate impeachment court. Hindi yung mga councils ang dapat gumawa ng interpretation. Again, ito nakikita natin na this is about mind conditioning, as much as possible mailabas nila sa publiko that they're doing good. Sila lang gumagawa ng sariling interpretasyon ng kung gaano kaganda yung kanilang performance dito sa Senado. Parang tinatapon na sa publiko, ito kami, ang galing-galing namin, ito na yung mga nagawa namin, which shouldn't be done in a manifestation. At tama sa tingin ko ang depensa doon when Attorney Season made the manifestation of that. Yun pong mga Admiral? pag-atras ng mga testigo sa kahit alinmang mga trial court, isa po ba yung senyales na minsan nagagamit ng depensa ang testigo imbis na makatulong sa prosekusyon along the way? Kasi for sure pinag-aralan nila itong lahat kaya napili nila itong mga testigo na ito. Mahabang panahon na po ang ginugol dito na paghahanda, lalo na po sa mga taga-usig laban kay Vice President Sara Duterte. Yet biglang ia-atras yung mga testigo. Well, sabi ko nga sa inyo, dalawa ang hearing dito. Ang hearing para sa Senado, ang hearing para sa publiko. Yung para sa publiko is all about optics. Anong itsura nito? Although technically, pwede mo naman talagang i-withdraw yung iyong mga testigo at any time. Ikaw magdidesisyon yan kung yung mga abogado, kung nararapat pa ba na ipresenta nila yung mga abogado. Pero in the minds of the public, kasi yung Senado, meron na yan eh. Alam na nila itong nila, yung decision nila dyan eh. In the minds of the public, kapag ikaw ay naglista ng testigo at sinasabi mong marami kaming testigo, di ba? Umpisa pa lang, we have lines of witnesses na gagamitin natin laban kay Sara Duterte. Tapos ngayon, mas marami ka pang ini-atras na testigo kesa dun sa impresenta mo, the optics are not good. Ang pinakikita nito sa publiko, ay wala pala yan. Di ba? Parang make-up lang ng abogado nyo itong mga listahan ng ano niyo na isinumitin niyo sa amin, no? Pampapogi lang pala yung listahan ng witnesses because you cannot present the witnesses. So I don't think the withdrawal of the witnesses did the prosecution any good. Wala itong mabuting naibigay sa prosecution at the moment. So I think by withdrawing that, pinakita lang ng prosecution that actually from the very beginning they have no witnesses.
At ito ang matagal na nating sinasabi, wala talaga silang mga testigo. Even yung pag-include nila kay Zulaika Lopez, that's I think that's a blunder, ano. Bago inilista mo yung chief of staff ni Sara Duterte, that shows na you're extremely confident na kaya mong baliktarin itong testimonya ni Zulaika Lopez against kay Sara Duterte. And then bigla kang aatras, ay wag na lang, di ba? Pagkatapos mong hinamo ng away, tapos biglang nakita mo, ay malaki pala siya, wag na lang, di ba? So, para sa publiko, masamang tignan ito. I think they lost in the PR war dito pagdating sa withdrawal ng mga witnesses nila. Dito naman po sa issue ng sinasabing itinaon or nataon lang na pahayag ni NBI Director Melvin Matibag doon sa pag-iimbestiga sa issue na nangyari pa noong 2019, attorney, sa isa sa mga senator judge. At tingin nyo makabubuti ba ito o mas lalo lang makakadagdag sa konklusyon na talagang yung mga hindi aanib o hindi susuporta sa layunin ng administrasyon ay talagang magkakaroon ng mga problema? Well, I think hindi na ito sorpresa sa publiko. Simula nang nag-umpisa sila noon pa, nag-start sila kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Lahat ng mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte ay inisa-isa na nila, no? Mga pinapakulong. Pero this year, nag-hit ito ng crescendo, as in talagang lahat na lang ng mga susuporta kay Sara Duterte. Si Senator Jinggoy, it started with Senator Jinggoy, now Senator Marcoleta, now Mike Defensor. Ngayon, nakita nila that the strategy is working, they're going back to the well. Ngayon, magbubukas naman di umano ng investigasyon dito sa yung Clark, nung nangyari nung 2019, yung sa pagbuo ng mga sports facilities doon. At ang they were hoping na magiging ang tatamaan dito would be Cayetano. So hindi na sorpresa ito because they're just going back to the same strategy all over again. Aksidente ba ito? Definitely not. Hindi ito aksidente sa tingin ko kasi the way even yung pag-aresto kay Rodante Marcoleta on the day that they will start the hearing, is that accident na yung timing niyan ay aksidente ba na biglang si Chis Escudero ay walang kaso, si Joel Villanueva ay wala ng kaso kahit sinasabi mas nauna pang in-announce ng ombudsman noon na hinog na daw yung kaso sa mga ito, pero where is the case now? Wala, di ba? Aksidente ba yon? I think that the public will not be convinced na lahat ng mga ito ay aksidente. Alam niyo, sa politika ngayon sa Pilipinas, lahat ng mga kaso na ganito, hindi na siya aksidente. Alam na ng publiko, sa isip ng mga mamamayan, ang nabubuong sa pantaha dito, laging, these things are deliberate. From the very start, merong planong isinasagawa, merong ine-execute, and they're just sticking to their plan. Sa tingin ko, I think the leadership today is all about instilling fear in the hearts of the public. They would rather be feared than to be loved by the people. Opo, dito naman po sa Kawalan na wala po ang Senator Judge Rodante Marcoleta doon sa pagbusisi, paghimay pa sa lahat ng mga isyong ilalatag po ng prosecution. Gaano kalaki po ang nakikita ninyo na po ang ukol dito po? Well, malaki lang ang epekto niyan insofar as the public's perception is concerned. Kasi alam naman natin yung kapasidad ni Senator Rodante Marcoleta. He is a lawyer. He is one of the best fiscalizers in the Senate today. And kung nakaupo dyan si Senator Marcoleta, ay siguro mas marami pa siya mga maitatanong at maililinya itong tanungan na ito papunta doon sa katotohanan. And ang epekto nito is only insofar as the public is concerned. Yung ating perception dito sa proseso na ito sa Senado. Pero in terms of the votes, wala siyang naging epekto. Kasi sa umpisa pa lamang ng hearing, sinabi na ni Chis Escudero that the threshold is still 16. They needed 16 senators to convict si Sara Duterte. And as of today, they only have 13. So hanggat hindi nila nare-reverse yung
ruling of the chair, anong presiding officer at the start of the hearing that it is still 16, it stands at 16. So wala siyang epekto doon sa magiging outcome ng hearing sa Senado. Opo, dito naman po sa nakikita po ba ninyo na sa tingin nyo, doon sa mga aligasyon nila, sa mga articles of impeachment, na kung pagbabatayan mo yung mga pahayag sa prosekusyon, mula pa nung nagkakaroon sila ng investigasyon dyan sa Kamara, tingin nyo itong inuna nila ang mabigat sa tingin nila, kaya inuna nila, or ito yung pinakamahina, or ito yung tingin nila may ebidensya na mailalatag, or ano ba? From the very start, sinasabi ko na ito. The only reason I think inuna nila yung Article 4 is because ito lang yung meron silang ebidensya, meron silang testigo. Kasi ang testigo nila dito, puro mga NBI lang. Nakita nyo nga, lahat na ng ibang testigo, winidraw na. Ano ngayon, puro NBI. Pinakahuli dapat si Matibag. I don't know, even though kung uupo nga itong si Matibag, I hope na umupo nga siya. Gusto ko siyang madinig na kung totoo ngang hindi siya matitibag kapag siya kino-cross-examine ng mga abogado at ng mga senador. Gusto nating mapanood siya diyan sa Senado. And the only reason kaya nga nila inuna yung Article 4 kasi diyan lang sila mayroong available witnesses. Kasi nga NBI ang kanilang witnesses, imposible namang hindi pa nila maiupo yung NBI. So, itong inuna nila, they are buying for time at baka, sa presentation, makapanakot pa sila o mabawasan pa siguro nila yung hanay nung mga senador na nasa sa oposisyon. But with the nature of the presentation of the two witnesses, I don't think they have done anything to weaken the resolve ng mga senador na nasa oposisyon para bumaliktad ng kanilang posisyon tungkol dito sa impeachment case na ito. Alright, Attorney, siguro yung huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nakatutok sa impeachment trial ng Vice Presidente. Well, ang impeachment hearing po na ito para sa ating mga publiko na nakikinig this is a battle for the hearts of the people, sa tingin ko po. Ito ay labanan para po sa puso ng mga mamamayan. That's why I always encourage the people to participate. Tayo po ay patuloy na makinig dito, tayo po ay makilahok at magpatuloy po kayo sa inyong pag-aaral. Kasi madali pong lokohin talaga yung mga mamamayan, yung mga tao kung ang pagbabasihan lamang natin dito ay kung ano yung nadidinig natin sa publiko, sa TV, sa social media. But if we ourselves are armed and educated, mahirap talaga nila tayong lokohin. Kaya lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan, pag-aral tayong lahat kasi mahirap po talagang makialam yung taong walang alam. And that is you today. Hindi na tayo ang mga mamamayan na pwedeng takutin, hindi pwedeng lokohin kasi alam na po natin yung totoong nangyayari sa ating bayan.